Idineklara na ang state of calamity sa Cebu City kasunod ng matinding pagbaha na dala ng habagat. May live update si Nina Oliverio ng PTV Cebu. Nina? Yes, Princess, kanina nga ay matapos ang pagpupulong-pulong ng lokal na pamahalaan ng Cebu City ay inirekomenda ng Disaster Office dito sa Cebu City na magdeklara ng state of calamity ang lungsod ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival. At ayon kay Mayor Nestor Archival sa ating kanyang panayam kanina ay kinailangan na magdeklara ng state of calamity ang LGU upang mapaghandaan ng LGU kung ano man ang dapat nilang gawin para sa mga mangangailangan sa oras ng kalamidad. At sa puntong ito, pakinggan natin ang panayam kay Mayor Nestor Archival. What we're going to do, karon, i-declare na to as calamity ang city so that we can do whatever we can do, especially sa paghimo og mga preparasyon like desilting, declogging, ang kaning na areas nga kanang wall nga nabungkag, so ato nang ma-repair, no? Na everybody is actually alert. Iniutos na rin ng alkalde na dapat 24 oras ang pag-manage sa command center kung saan nakaantabay na rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o CCDRRMO. Maliban sa CCDRRMO, nakaalerto na rin ang iba't ibang departamento sa LGU kabilang na ang Social Welfare and Services, City Health, Engineering and Public Works, Transportation Office at maging ang Bureau of Fire Protection. Wala namang naiulat na casualty ang CCDRRMO bunsod ng malakas na pag-ulan na nagdulot ng matinding pagbaha noong Miyerkules sa iba't ibang bahagi ng lungsod. At ayon sa Pag-asa Visayas, habagat pa rin ang patuloy na nakakaapekto sa Cebu kaya nararanasan pa rin ang maambo na panahon at malakas na hangin. Princess, nandito tayo ngayon sa isang pantalan sa Cebu City kung saan makikita natin sa ating likuran na may mga pasahero pa rin naghihintay ng kanilang mga biyahe dahil kanina may mga shipping lines na nagkansela ng kanilang mga biyahe pero may iba naman na continue yung kanilang scheduled trip. Katulad ng sa Cagayan na maya-maya lang mga alas 10 ng gabi ang kanilang biyahe dito. At bagamat walang direktang epekto ang bagyo dito sa Cebu ay nakaantabay ang lokal na pamahalaan lalo na ang command center ng Cebu City sakaling may mga ngailangan at sakaling bumuhos ng malakas ang ulan katulad ng nangyari noong Miyerkules. Yan muna mga huling balita mula dito sa Cebu para sa Integrated State Media, Nina Oliverio ng PTV Cebu. Maraming salamat, Nina Oliverio.